Morning guys, good morning, Monday ulit. So, get ready with me guys. So, para hindi naman boring, every morning, pwede ko naman kayong kwentuhan ano yung mga unforgettable experience ko sa pag-work. Yun lang siguro sa trabaho ko, pero sa pag-work. Pero let's start nung nag-start ako dito sa trabaho ko sa company ko ngayon. So, sa company ko ngayon, nag-start ako as assistant HR. So, ang main role ko is ako yung sa mga onboarding, documentations, visa processing, pero that time wala pa kami in-house. Sorry, wala pa kami in-house. So, kinukuha ko yung mga documents din, pinapaprocess ko sa isang typing center. So, ganun yung work ko. And that time, peak ng trabaho ka, umpisa lang, 2020, bubukas lang ng branch dito sa Dubai. Originally sa ano sila, Abu Dhabi. Tapos nagbukas sila ng tawag dito branch dito sa Dubai. Then, ang aming requirements nung time na yun is parang 1,500 workers. So, kailangan namin i-process lang document, onboarding, ganun. As in, isa lang, mga 100 plus pa lang yung empleyado that time, puro mga staff. Inside, ano pa lang, mga inspection ng site, mga ganun. Tapos, one time, siguro mga November ako nag-start eh. January, may gusto mag-resign na workers. Malaking ano siya, ibang lahi siya. Ang lahi niya is, if I am not, so, if I remember right, Pakistan. Oo, Pakistan kasi, ano siya, nakadamit nila. Tapos, pinaprocess ko na yung cancellations. Pero siya, gusto niya talaga umuwi. Bali, transfer siya from another project. Then, kaya meron na siyang visa that time. Ibasak dito. Pumunta siya, nagagalit siya. Kailan punta na siya sa office nung pang third time yata punta niya. Kinakausap niya na yung deputy manager na kailangan niya ng cancellation. Yung cancellation talaga na-process ko na, na-send ko na, pero hindi ko pa na-receive yung cancellation. Sabi lang, pa-wait lang. Tapos hindi niya maintindihan. Hindi niya ako kinakausap kasi hindi naman kami magkakaintindihan. Yun yung problema ko dito. Language ba? Language barrier. Tapos, hindi niya ako maintindihan. So, si deputy na yung kinakausap niya para parehas sila ng language. Tapos, hindi ko alam kung matatawag na. Siguro matatawa na lang ako ngayon. Pero alam mo ang ginawa niya. Dahil desperate siya na makuha yung cancellation niya at gusto niya nang umuwi. Kinuha niya yung pencil sa table ni deputy. Sinaksak niya yung tiyan niya. Ay, nanalo talaga ako noon. Nashock ako, nagtago ako sa ilalim ng lamesa. Kasi baka sasakin niya ako ng labis. Parang sa school lang. Nagtago ako sa ilalim ng lamesa. Tapos, kasi ganun sila. Actually, yung process ng company is on time. Pero dahil hindi nila maintindihan, yun yung problema ng mga empleyado sometimes, na, syempre, lahat naman tayo, may kanya-kanyang pinagdadaan sa buhay. Tapos, hindi niya na naiintindihan yung na may proseso. Though hindi niya naman yung first work or first job, dapat alam niya na every company is may process ng onboarding. Hindi naman basta gusto ko mag-design ngayon, ika-cancel na ako, like what happened to me sa akin ngayon, na naghihintay ako na matapos yung notice period ko. Tapos, edi, yun na yung mga problema ng mga empleyado, most of the employees, especially workers. May pakilan nila ng mga staff na ayaw nilang tindihin kasi gusto nila ma-fulfill kung ano yung goal nila. Kung kanya goal nila ay lumipat sa ibang company na kailangan nilang bisahan doon. Kasi dito sa UAE, hindi pwede mag-start ng walang visa. Hindi ka pwede pumunta, especially sa mga site. Hindi ka pwedeng mag-work ng wala kang valid visa. So, yun, minsan may mga ganung staff. Pero yung sa case ng workers na sinasabi ko, ano siya, gusto niya umuwi. Parang may problema, hindi ko na matandaan kung anong problema niya, pero parang may problema siya sa tawag dito, Pakistan, na kailangan niya umuwi. Nagdagan ko na ng konti yung kilay ko guys. Tapos yun, na-shock talaga ako. Yun yung pinaka-unforgettable experience ko dito. Kasi talagang bago pa lang ako sa company, no, ilang months pa lang ako. Tapos na-experience ko yun. Nakaka-shockot siya. Tapos hindi mo pa maintindihan, na-frustrated ako kasi hindi ko maintindihan kung ano sinasabi niya na feeling ko na ipaliwanag ko naman in English yung tamang proseso. Tapos hindi niya ako. Tapos yun nga, yun yung mga usually problema ng hindi kayo magkasalita kasi kasi tawag dito, hindi nila naiintindihan yung mga gusto mong sabihin kahit napaka-detailed din ng sinabi ko sa kanya. So kayo, mga ka-HR, ano yung mga unforgettable experience nyo? Or kahit hindi HR. Sige, sa mga nag-work o FW, ano yung mga unforgettable na mga experience nyo ba? Kasi ako yun, napakahirap talaga. Especially ng mga first year ko na talagang kayong maharap sa mga tao. Mga dating work ko kasi hindi ako maharap, backbone ng company. Backbone ng company. So ano kami, mga documentation. So mga dati kong work documentation ako, pati process. Kaya nalaman ko yung mga proseso internally or ng mga government din kung ano yung mga right process nila kasi dito iba sa Pilipinas, iba yung documentation. Sabihin mo lang document controller ako before sa Pilipinas, iba talaga dito. Iba yung way nila. So yun lang. So yun po yung face ko. Lagyan natin ito. Process. So siguro tinatanong nyo anong nangyari dun sa may worker na sinasakyan yung sarili niya.
So, bale, after noon, napakalma naman siya. Tumawag kami ng mga magpapakalma. Then, pinaliwanag ng maayos. Actually, mas din sila. So, minsan, pag ang kausap nila ay karelihiyon nila, napapakalma naman sila. So, kumalma naman siya. Hindi naman niya ako sinasama. Actually, hindi naman siya nakikipag-usap that time dun sa may, sa may deputy. So, yun, kumalma siya. Then, maliwanagan naman siya. Nung gabi, binigay naman namin yung cancellation. So, tapos tingnan namin kung okay yung pagkakasaksak. Hindi okay, sorry. kung kamusta ba yung nasaksak niya sa sarili niya. Hindi naman malalim kasi tinignan ko yung pencil, hindi naman siya matulis. Hindi siya matalas. So, ito yung gamitin natin for today. Kaya ko siyang hindi ginagamit eh. Sinubang sila yung mga lokal dito, lalo mga babae, pag dumaan sa'yo, naiiwan yung amoy. So, yun lang. So, Monday, let's start our week, guys. Look at my makeup for today. Natabunan yung mga alaga, di ba? Thank you, guys. See you tomorrow.